Papunta po tayo ng Lalapak, Victoria, Tarlac. Pupuntahan po natin yung mais ni Sir Bam Magno. Medyo parang na-amaze po tayo sa kanyang pinadalang litrato na kinunan sa kanyang maisan. Dahil nung pinuntahan po natin yon bago magpatubig, nakapag-abono na po sila siguro mga 7 days mahigit yung mais nila nung una nating pinuntahan. Maliliit, talagang dry na dry. Pinuntahan natin yon, hindi pa sila nakapag-foliar. Dalawang beses natin yung pinuntahan, pero nung pangalawang beses parang nahihirapan silang magpatubig. At eto, binigyan ako ng litrato na talagang napakaganda nung itsura ng kanilang mais. Kaya para mapatunayan, pinuntahan po natin o pupuntahan po natin ang kanilang maisan. So, si Sir Bam ay tagapagmana, or siguro hindi naman totally tagapagmana. Siya yung nag-take over sa management ng lupain na iniwan ng kanyang father. Nung namatay ang kanyang father, siya na yung nag-take over sa management ng kanilang mga lupain. Medyo maluwang yung kanilang lupain. Hindi ko alam kung ilang hektarya yon, pero maluwang na maisan yung kanilang mini-maintain ngayon. Si Sir Bam ay may mga tauhan at may mga negosyo din po sila, kaya isa lang yung farming sa kanilang pinagkakaabalahan. So, eto, tignan nyo yung ating video na to, dahil baka kayo din na mga first timer na farmer ay makakuha kayo ng mga idea o kaalaman sa ating ipapakita sa inyo. Si Sir Bam, sa aking pagkakalam, ayon sa kwento niya, noong November siguro or October, sila ay nagtanim ng mais na yung binhi, yung mga patanim. Hindi ko nababanggitin kung sino yung nagpatanim sa kanila. At kinalulungkot kung sabihin na sila po ay nalugi sa na yun, unang tanim na mais na yon. At hindi ko alam kung magkano yung nakuha nila. Though yung may mga nakuha silang mga konti, pero ayon sa nila, lugi daw yung unang mais nila. Pero hindi sila nawalan ng pag-asa. At kahit mainit, walang ulan, ang kanilang tubig ay manggagaling sa tubig poso, umulit sila. At that time, nakita nila yung ating video. At hindi sila nagdalawang isip na para kontakin tayo, alamin yung mga pamamaraan tungkol sa pag-aalaga, pagpapalaki at pag-maintain ng mais. At umorder na rin sila tuloy ng mga product na kanilang gagamitin. At yun, naka-order sila. 3 sets yata yung in-order nila. Yun ang binigay ko. Medyo nag-aalangan din akong bigyan sila, dahil first time baka hindi sila mag-succeed. Pero pinagbigyan ko na, dahil para naman matuto sila. Pero sinabi ko na hindi sigurado na kapag gumamit sila ng ating produkto gaganda yung kanilang ani at kita. Anyway, yung ating binabagtas mula sa ating tinutuluyan, yan yung highway na inyong malalampasan kapag galing kayo ng Manila. Papunta tayo ng south. Nasa San Manuel pa rin tayo. Actually, malalampasan na natin dito yung boundary. Sa kaliwat kanan, may mga rice mill dyan. Iskilahan yung ating nasa kanan. Yung kaliwa nating nalalampasan rice mill yan. Ito na yung boundary. Papasok na tayo ng Mungkada. Manood lang kayo. Muntik pa tayong dyan may mabangga dyan. Maya makikita nyo, dahil nag-alangan na tumawid yung tricycle yata yon.
Itutuloy natin yung ating kwento tungkol sa kwan. Siya nga pala, yung mga kwan, nanonood natin na nag-join, mag-join ulit po kayo kasi marami na tayong mga bagong video na in-upload para sa mga member. Kung ano po yung mga video yon, mag-join po kayo para makita nyo, para mas lalo kayong maraming matutunan. Kasi doon natin pinapakita yung mga bidyong, although dito nakat-cut din yung mga iba dito, doon natin pinapakita yung video na talagang detailed. Doon natin pinapakita yung mga ibang sikreto na hindi natin pinapakita sa ating mga video na kagaya nito. Doon natin sinasabi, itinuturo na yung mga dapat nyong gawin sa inyong mga tanim, sa inyong pag-apply ng fertilizer, sa inyong pag-apply ng foliar. Doon yung makikita yung paano paghahalo, doon yung makikita yung paano pag-spray. Kaya mag-join po kayo. At later on, pag marami nag-join, magkakaroon din po tayo ng webinar. So, para hindi nyo ma-miss yung opportunity yon, mag-join na po kayo. So, eto nga, nung nakita natin yung picture, parang hindi tayo makapaniwala na ma-achieve nila yon dahil first timer nila. At hindi naman ako basta maniniwala sana ako kagad kung panahon ng November or December sila nagtanim, pero tag-init yung kanilang pagtatanim. Kaya nung pinakita sa akin yung picture, although nag-consult sila sa akin, nagtatanong-tanong sila sa akin, sinasagot ko sila, sinasabi ko yung tama. Kaya yung kasi yung kanilang tinanim hindi BIP, although NK yung binhi, pero hindi BIP. Kaya natatakot ako noon na bibentahan ko sila ng foliar. Ako kasi hindi basta makabenta, hindi basta nagkakapera ako. Interesado ako na matutulungan ko yung mga bumibili ng aking foliar. Hindi basta-basta nagkakapera ako or kumikita ako, okay na. Mas ang interest ko doon yung makatulong sa ating kapwa para naman lumago o gumanda yung kanilang kita. So, ito yung itutuloy ko yung kwento na noong nung ako'y nag-deliver sa kanila, parang medyo parang nagdadalawang isip ako na kung magsasucceed sila o hindi, dahil kaya noon pa lang sinabi ko na hindi sigurado na kapag gumamit kayo ng ganito ng mga pinopromote nating foliar, gagandang inyong ani or lalaki ang iyong kita. Subukan nyo lang, baka sakaling makatulong. At eto nga, binigyan ako ng picture, pinuntahan ko, at napatunayan ko na sa kanilang sa kanilang pagtugon or yung yung kanilang sinundan, yung ating guide, sinunod yung ating mga mungkahe, ayun, lumaki yung kanilang mais, pati yung bunga. Alam niyo po ba na nung ako'y papasok doon sa Barangay Lalapak sa Victoria, may mga nadaanan akong mais na siyempre iniisip ko siguro ganito na rin kalaki yung kanilang mais. Kasi hindi pa ako naniniwala sa sa picture na pinadala na sinanin nila sa akin. So siguro ganito, siguro ganon kasi mainit, tapos yung sabi nga nila halos hindi sila tumigil sa pagpapatubig nung sila nagpapalaki na ng kanilang mais. Pero noong nag-i-imagine ako, tinitingnan ko yung mga mais na aking nadaanan, malapit na ako sa kanilang maisan. Sabi ko, ganito din ba yung siguro ganito din yung itsura ng kanilang mga mais. Medyo nalalanta at hindi gaanong malaki. Siguro maganda lang yung pagka-picture kaya ganun yung itsura sa picture. Pero iba yung aking nakita nung aking pinuntahan yung kanilang mais. Tuloy niyo po yung panonood hanggang sa huli dahil makikita niyo mayroon tayong konting interview sa kanyang kasama. Yung kasama ni Sir Bam Magno na in-interview ko, na talagang sabi niya tuwang-tuwa dahil nakabawi sila na
mahirap mang patubigan, mahirap mang supplyan ng tubig dahil tuloy-tuloy. Sabi nga nung kanyang katulong kasama alam niyo sir, araw at gabi kami nagpapatubig, salitan kami sa pagpapatubig dahil ang hirap ng tubig, sabi niya. Pero ganun pa man, medyo magandang kanilang mais. Talagang masasabi ko na ito'y talagang produkto or product ng kanilang pagpupursige, product ng kanilang lakas ng loob. Dahil alam niyo naman, pag walang lakas ng loob, hindi ka magtatagumpay. Pero sila, nalugi, talagang nanghihinayang sa nangyari na hindi sila kumita sa pagtatanim ng binhe. Pero umulit sila, naniwala sila sa atin at sinundan nilang ating turo. Kaya yun, sila'y nagkaroon ng magandang resulta. At ito, hindi ko lang alam kung ilang days pa bago anihin yung kanilang mais. Pero napakaganda ng resulta ng ating kwat. At ako mismo natutuwa dahil naturuan at natulungan natin sila na kumita sa kanilang mais ngayon. Nalampasan na natin yung bayan ng Mungkada. Yan, palabas na tayo ng Mungkada. Itong mga daan na ito ay malalampasan nyo kapag paputo kayo ng Baguio. Ito po yung MacArthur Highway. Ito po yung maluwang po na daan yan. Kaya lang, medyo ingat-ingat kayo dahil gaya nung nakita nyo na nangyari sa akin dyan, muntik tayong nakabangga dahil alam nyo, siyempre may mga iniiwasan tayo, siyempre nag-iingat din yung mga takot tumawid kagad. So yun, hindi nagtuloy, sumuntik natin siyang nasagi. So buti na lang malakas yung ating preno at siyempre ginagabayan tayo ng Panginoon. Wala tayong magagawa dyan. Ang disgrasya, kahit anong oras dumarating, pero kapag tayo ginabayan ng Panginoon, hindi niya pinahintulot, makakapunta at makakauwi tayo ng matiwasay at talagang safety. So ang ginagawa po natin dyan, tuwing tayo lumalabas, tayo po'y nananalangin. Tayo po'y nagpapasalamat sa mga biyaya at ating pong itinatagubilin ang ating sarili sa Panginoon para tayo'y kanyang ingatan sa daan, tayo'y ilayo niya sa anumang kapamakan, ilayo niya sa anumang disgrasya o anumang mga untoward incident, pagkakaabala, na makapunta rin tayo sa ating mga pupuntahan, sa ating mga farmer na sumusubaybay. At ipinapanalangin ko lagi na kayong mga taga-subaybay na ating pinupuntahan ay ating matulungan na kung paano ako na-bless, gawin din sana sa inyo. So, bago matapos yung biyaheng ito, papunta doon sa Lalapak, Victoria. Actually, pinutol ko yung video na to dahil masyadong mahaba yung biyahe. Saka kaya pinutol ko na yung video na to. Ipapakita ko na sa inyo yung kanilang maisan na ako talaga hindi makapaniwala sa picture na nakita ko. Pero nung ito'y makita ko ng ito yung maisan nila na talagang hindi ako makapaniwala sa picture. Pero eto, sa actual nakita ko na napakaganda ng kanilang mais, matataas at hindi man VIP yung kanilang mais, pero wala akong makikita ng halos tinira ng uod eh. Nung una, nirecommend ko sa kanila yung Nembesidin at saka yung Delta King, pero sabi ni nung isa sa kanilang kasama ni Sir Bam, na hindi daw parang umiepekto yung Delta King at saka Nembesidin. Kaya sabi ko, palitan mo ng Prebaton. Yun, hindi na siya nagreklamo ulit na tungkol sa uod.
na nakita niya na yung Prebaton kayang-kaya yung uod, yung Paul armyworm. Kaya wala kang makitang uod. Pero inobserbahan pa rin natin ngayon kung titirahin siya ng talakitik. Pero pag sinabi ko na pag tinira siya ng talakitik, tira-tirahin natin siya ng pang-hoppers. So, ang ganda nung kanyang mais, talagang natutuwa din ako at nakatulong tayo sa kanila. Natutuwa din ako at talagang sinunod nila yung ating payo at lalong-lalo na yung nagkaroon sila ng tiwala sa atin na yung una nilang mapanood tayo, nagkaroon agad sila ng tiwala. So, ito, pakinggan nyo yung munting pahayag at video natin sa kanilang kasama doon sa farm na inabutan natin. Hindi natin inabutan si Sir Bam. Nang kain chat, mangkay taas. Dito. Mag-guide mo lang ako. Ano masasabi mo sa mais mo ngayon? Ganda po ang resulta, sir. Na yung mga gamot po ninyo. Parang hindi lalaki nung una, no? Opo, nawawalan na po kami ng gana nung una. Pero ngayon po, napakaganda ng resulta. Mabait ang Panginoon. Opo. Pagpapalain tayo kapag tama yung ating Nakabawi ginagawa. po yung boss namin dyan dahil nalugi kami nung nakaraan Una. eh. Opo. Ayan. Ngayon, babawi na kayo. Nakabawi na po ngayon. Nandito tayo sa Victoria. Lalapak to, no? Lalapak. Opo, lalapak po. Mataas yung kanilang mais, saka maglalaking bunga. Hindi ito VIP pero malinis yung kanyang mga dahon, walang mga tusok-tusok o yung mga hindi kagaya ng mga iba na tinira ng uod. Dito nagwardyahan nila.